Isang magandang araw po sa bawat isa sa Church of the Living Faith at ganoon din po sa mga kababayan, mga kasamahan natin na patuloy po na tumatangkilik para manood sa daily devotion para po sa ating pananalangin, para po sa ating bansa. At sa gabi pong ito, patuloy po na nagpapasalamat ako sa Panginoon sa muling pribilehiyo na makapagbahagi po sa bawat isa sa mga supernatural na naranasan ko sa Panginoon na masasabi ko talagang dahil sa pagkilos na ito ay nabago ang aking buhay. Kaya nawa po ay ako po ay inyong samahan at bigyan po ng pagkakataon na mapakinggan ang aking pong patutuo at dalangin ko na ito po ay makatulong na makapag-encourage at makapagbigay ng kalakasan sa inyo pong nanonood at nakikinig. Purihin ang Panginoon. So bago po ang lahat, let us pray po sandali para po sa pangunguna ng ating Panginoon. Salamat po. Abba Father, in Jesus' name, I pray, Lord, sa pagkakataong ito na lubos ko pong pinagpapasalamat sapagkat Panginoon muli pong pagkakataong ito na maihayag ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan at maihayag na maging patotoo na totoo kang buhay at kumikilos ka sa lahat, Panginoon, ng nananalig at umaasa sa iyo. Lord, I pray na patuloy mo pong gamitin na kasangkapan ang gabing pananalangin ito, Panginoon, para po sa mga tumatangkilik, nanonood, ay patuloy po kami na maging kalakasan, makapagbigay ng encouragement at makapag-akay, Panginoon, na lumapit sa iyo, Panginoon, lalo na po, Lord, ang mga nakakaranas ng katulad ng mga naranasan ng iyong lingkod. Salamat po. Pagpalain mo po ang oras na ito at patuloy ka pong manguna at mangusap sa bawat isa, Ama. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, pagka atin po pinagkukwentuhan, pinapatotoo yung kilos po ng Panginoon sa buhay ko, ay masasabi ko pong katulad po nung nakaraan ng aking ibinahagi, ay marami po. Pag inisa-isa ay kung po pwede ko nga lang sana maikwento lahat, ano po. Pero dahil po limitado yung oras at pero ang masasabi ko lang po dito sa atin pong pinagbubulay-bulay, yung pong masasabi ko na ang kilos ng Panginoon na nagbago ng aking buhay. Siyempre, una na yung nakilala namin ang Panginoon, na yung time na yun kasi na nais naming magkaanak. So marami na po kaming nilapitan na manggagamot, manghihilot, para lang po makabuo kami ng baby nung bagong kasal po kami ng akin pong asawa na si Brother Ray. So may ginamit po ang Panginoon para ibahagi sa amin ang salita ng Diyos. At doon ay tinuro niya sa amin kung paano ang tamang pananalangin. Itinuro niya sa amin na mahalaga na sa relasyon sa Diyos, napakahalaga na makilala ang Panginoon at yun ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Kaya hinamon niya kami na magkaroon kami ng Biblia at magsimula kaming magbasa. At doon lang po nagsimula ang lahat dahil po hindi naman po tumagal. Noon po aming natutunan yung tinuro niya pananalangin na tama. At may mga nabasa kami sa Biblia na pinagsisihan naming mag-asawa dahil nakita namin na mali po pala. So dahil po dyan ay paiksiin ko lang po yung kwento na sa biyaya ng Panginoon, dininig po ang aming panalangin, kaya kami po ay nagkaanak. At ito po ang anak namin pong ito ay pastora na po ngayon. Actually, siya po ay registered nurse at matalino pong bata. Graduates, registered nurse siya. Pero dahil nung time na yun na unang naging first love ko si Lord, uhaw na uhaw ako sa salita ng Panginoon nung habang pinagbubuntis ko siya.
ay doon po talagang naranasan ko kung paano ako kasabik sa salita ng Panginoon. Yung pagdalo sa simbahan na talagang namamangha ako sa mga natutuklasan ko, mga nababasa ko sa Word of God. At talagang kada makinig ako ng nagsasalita patungkol sa salita ng Panginoon, talagang sobrang nahihipo ang aking puso. Kaya yung pong buong buwan na ipinagbubuntis ko po ang aming panganay, yun po yung moment na talagang ang relasyon ko sa Panginoon noon ay sobrang napakainit. Kaya hindi na po kami magtataka kung bakit ang anak naming ito ay mag-desire na iwanan ang secular job at ipagpalit sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nag-aral po siya ng pagiging pastora at ngayon po ay full-time pastora na siya. So yun po yung una naming karanasan. Pangalawang karanasan, kasama ko po sa bahay ang akin pong nanay at tatay. So dahil nga po bunga po ng pagiging immature, nung kasama ko ang nanay tatay ko, bata pa ako. Tapos nung nag-asawa na po ako ay kinuha ko kasi wala mag-aalaga sa probinsya. So nangyari po ay dinala ko po sa bahay at nagkasama po kami. At doon naman ay dahil nagkakaroon ako ng nagiging matured na yung isip ko. So may mga moment talaga na talagang hindi kami magkasundong mag-ina. Madalas po yun. At kadalasan ng pag-aaway namin, ako po ang palaging nananalo. But in the end, kapag ang nanay ko ay nakikita ko na nag-i-evacuate na, nag-aal sa balutan na, ako po ay nagpapakumbaba na para lang, natatakot din po kasi ako na baka umalis. So, nagpapatuloy po ang aming relasyon na ganun, na bagamat nakilala ko na po ang Panginoon. So dahil nakilala ko na ang Panginoon, nagbabasa ako ng Bible, ang tingin ko noon ay parang ako yung palaging tama. So bulag, sabi ng salita ng Diyos, na itong prinsipe ng kadiliman, ang siyang nagpapabulag sa ating mga mata para hindi natin makita ang katotohanan. So dahil po sa ganong attitude ko, ang nanay ko ay madalas pong magtampo, madalas po na mag-evacuate, bagamat ang away naman po namin ay di naman ako sumisigaw. Kumbaga yung away na sa tingin ko hindi naman po kami dumating sa punto na talagang nagbubulyawan, hindi po. No, ang nanay ko masyadong sensitibo na kahit na marahan ang boses mo, kahit na ang boses mo ay hindi naman pagalit, pero talagang pag meron siyang narinig na salita na hindi niya nagugustuhan, talaga pong sobrang matampuhin. Dumating po yung punto na kinwestiyon ko sa Lord kasi ilang beses po ako nag-attempt na gusto ko po mag-undergo ng counseling. Pero hindi po matuloy-tuloy kasi nahihirapan po ako kung ano ang gagawin kong pagbalanse sa ugali ng nanay ko. Nasa tingin ko, siya yung mali. But one time po ay talagang dumating na po kami sa punto na grabe na po yung aming pong pagtatalong mag-iina. Na sa sobrang impulsive ng galit ng nanay ko, ay humawak po siya ng kutsilyo at gusto niyang saksakin yung sarili niya. So ganun po kalala ang nangyari po sa amin. So ang ginawa ko po that time ay pumasok po ako sa kwarto at nilak ko po yung pinto at doon po ay humagulgol ako sa Panginoon. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, ang tagal-tagal ko nang hinihingi sa iyo sa pananalangin na ang nanay ko ay baguhin ninyo. Bakit po hanggang ngayon hindi pa siya nagbabago? Yun po yung aking panalangin. Nakaluhod po ako, humahagulgol ako at tinatawag ko po ang Panginoon. So iyak po ako ng iyak. Tapos maya-maya po meron po akong narinig mula sa akin pong narinig na parang boses na pabulong. At sabi sa akin, anak, bago ko baguhin ang nanay mo,
gusto ko ikaw muna yung magbago. So napatulala ako, sabi ko, Lord, ikaw pa yung nangungusap sa akin. So sabi ko, Lord, kung ikaw yung nangungusap sa akin ngayon, ano yung mga bagay na dapat kong baguhin? Alam niyo po, pagkatapos ko pong magsalita, ay para po bang nakikita po ba natin sa vision natin, sa isipan natin na parang nag-flashback lahat ng mga nangyayari sa aming ng nanay ko sa tuwing kami nagtatalo. Parang television sa utak ko na inisa-isa na inilatag ng Panginoon sa utak ko na na naunawaan ko na ang ugali ko ay hindi tama. Kasi sabi ng Panginoon, ganyan ka kasi. Pagka nagre-react ang nanay mo, ganito ka kasi. Ganon po talaga kadetalyado. Nung pong, nung pong nilagay ng Panginoon yan sa mind ko, ito nga pong verse na sasabi sa Mateo chapter 7, mula po sa verse 3 hanggang 5, ang sabi po ng Panginoon na, bago mo alisin ang muta o ang dumi ng iyong kapwa sa kanyang mga mata, alisin mo muna yung dumi o muta na sa iyong mga mata. Dahil hindi mo nalalaman na ang sa iyo pala ay gatahilan na mas malaki. Sometimes kasi ganyan tayo, di po ba? Na kapag yung tingin natin na yung alam natin na tayo yung nasa tama, alam natin na tayo nasa katwiran, ang naiisip natin doon sa kalaban natin ay may mali. Siya yung may mali. Siya yung sinisisi natin, siya yung tinuturo natin. Pero this time po, sa akin pong pagsusumamo sa Panginoon, baliktad. Sa halip po na ako po ay bigyan ng Panginoon ng salita niya para magmistulang kakampi ko, ay kinorek pa po ako. At yun nga po ang narinig ko na kung gusto mo magbago ang nanay mo, ikaw muna ang gusto ko na magbago. So from that po, naalala ko lahat, and then bago po ako tumayo nung panalangin ko na yun, nangako po ako sa Panginoon, nagsisi ako, hiningi ko po ng tawad. At pagkatapos po noon ay nakipagtipan po ako sa Panginoon at pinangako ko na hindi ko na gagawin pa ulit yung ginagawa ko sa nanay ko. At ang binigay rin sa akin ng Panginoon ng wisdom ay ikaw yung bunso. Kung naalala mo na bata ka pa, ang lambing-lambing mo sa nanay mo. At yun ang nawala sa'yo kasi nung nagkapamilya ka, nakafocus ka lang sa anak mo at asawa mo at hindi mo napapansin ang pangangailangan ng nanay mo. Kasi enough na sa'yo na nakakakain sila, busog sila, tama na. Pero hindi lang yun ang kailangan ng nanay mo. Ang kailangan ng nanay mo, yung kanyang bunso na sandaling nawalay dahil nagkaroon na ng sariling pamilya. Ibalik mo yung ikaw na kanyang bunso. Ganun po yung wisdom na binigay sa akin. Kaya nung lumabas po ako ng kwarto, umiiyak ako. Agad-agad po niyakap ko ang nanay ko. Humingi po ako ng tawad sa kanya. At simula po noon, nakita ko po ang aura ng nanay ko na dati laging galit, laging pasigaw. Pero nung binalik ko yung lambing ko, binalik ko yung ugali ng bunso niya na nung kami nagkasama sa probinsya, lagi na pong malamig ang ulo ng nanay ko at hindi na po siya magagalitin. So nakapagbago po ng amin pong relasyon sa isa't isa. Kaya itong sinasabi ng Mateo chapter 7:3 hanggang 5 na mainam po pala na tayo muna yung magtanggal ng dumi sa ating mata bago natin alisin yung dumi ng iba. Dahil kasi baka sa kakasabi natin na mali yung ibang tao, hindi binubulag pala tayo ng kaaway na meron din pala tayong maling nagagawa. Kaya ang nangyaring gulo ay naganap.
Kaya purihin po ang Panginoon at masasabi ko na ito ay supernatural kasi nagbago po ang ugali ng nanay ko. Ganon din po ako ay binago po ng Panginoon. Amen po ba? So pangalawa po ay naranasan din po namin ito pong noong panahon po ng asawa ko ay naghahangad ng promotion kasi po seaman po siya. Ngayon, meron po siyang kumpanya na pinapasukan, maganda naman po ang sweldo at kaya lang medyo nadi-disappoint siya doon kasi lagi na lang pangako na ipopromote siya pero tumatakbo ang ilang taon, wala namang nangyayari. At lagi niya sinasabi na kapag ka nagpaalam siya na aalis, ang sasabihin ay nakapila ka, priority ka, kaya wag kang aalis, sayang yung pila mo. Pero pagka pinagbigyan naman ng asawa ko, wala din naman. Tapos one time, in-offer din siya ng same company din ng magandang offer, ang laki ng dinagdag na sweldo, tapos every 3 months ang sakay niya, tapos every 3 months bababa siya. So, mabilis lang yung kontrata. Pero ang napakalaki po ng dinagdag na sweldo. At isa pa po nga doon yung option na pinapipili sa kanya na wag siyang aalis kasi siya yung next na priority for promotion. Pero dumating din po yung punto na meron siyang in-applyan na isang kumpanya, mas maliit ang offer na sweldo at pangako din sa kanya na madali daw ang promotion, madali rin daw at makapagdala din daw po ng mga tao. So, sabi ng asawa ko, ano kaya ang tatanggapin ko dito? Nag-usap po kami dahil ang kanya pong punto ay ganyan naman yung mga kumpanya na yan eh. Pagka naman nag-a-apply ka, puro sila pangako. Pero in the end, pare-pareho lang naman na napapako. Kaya hindi ko alam kung alin dito yung pipiliin, kung maganda tong isa, kasi mas malaki sweldo, tapos pinakapila ako rito, tsaka matagal na ako rito. Itong bago, hindi ko pa kilala, bla bla bla. So, sa madalit salita, nandun po yung confusion kung alin ba talagang kumpanya ang nararapat na pasukan. So, sabi ko sa kanya, mag-pray tayo. Tayo ay manalangin at ipinag-fasting po namin yun. Talaga pong niluhod, ipinanalangin, hindi po yung prayer na basta upo lang tapos humiling ka ng guidance ni Lord, hindi po. Talagang nilaanan namin ng oras, talagang binabaran ko po yan sa prayer, with fasting po yan. At purihin po ang Panginoon dahil po doon ay ang Panginoon po ay nagbigay ng panaginip sa akin. At yung panaginip po na yun ang gumabay. Nasabi ko sa husband ko, sweetheart, ang sabi ng Panginoon, mas piliin mo yung maliit ang sweldo. Hindi mo pa kilala yung kumpanyang yan, pero ang sabi ng Panginoon, pag yan ang pinili mo, marami kang may isi-share na blessing dito sa company na ito. So sa madalit salita, umalis po ang asawa ko at tinuluyan na umalis doon sa dati at in-applyan itong company niya na ito. Alam niyo po, tunay na masasabi ko na ang Panginoon ay hindi sinungaling. Nung umapply po doon ang asawa ko, sa madalit salita, ay natanggap po siya at hindi po nagtagal, after a year ng kanya pong pagiging chief mate po doon, na-promote po siya sa another position, sa higher position. At hindi lang po yon. Ilan na po sa kamag-anak namin, sa mga kapitbahay namin, ang naisakay niya po doon sa kumpanyang yon. Meron pong dalawa, ng isa po ay overage na, tinapon na niya yung seaman's book niya. Dahil kasi na disappoint na siya at hindi na niya inaasahan na makakasakay pa siya. Kasi almost 20 years na hindi pa siya nakakasakay dahil hindi siya nakaka-apply. Nakaka-apply siya pero pag nakakapasa sa exam, hindi nakakapasa. Kasi yung sistema po noon ay kukuha ka, kailangan una may backer ka. Pangalawa,
kahit na may backer ka, mag-undergo ka ng exam. Tapos pa nag-undergo ka ng exam, kailangan makapasa ka sa medical. No, it's either kung wala kang backer at kahit may backer ka at bumagsak ka sa exam, hindi ka rin makakasakay. At kahit na makapasa ka sa exam, kukuha ka ng utility ng 2 years na walang sweldo. Magiging utility ka muna sa opisina at 2 taon kang magsiservisyo doon nang wala kang sweldo. So, ganun po kahirap. Alam niyo po ba dito, noong pong dinala ng Panginoon ng asawa ko dito, ay yung pong kanyang dinadala ay ginagawang priority. Walang exam, ang mahalaga lang makapasa sa medical. Kaya po, hindi naman po sa pagyayabang, purihin po ang Panginoon. Dahil po lahat po ng kamag-anak namin na lumapit sa Kanya para maisakay sa barko, even yung iba na hindi na tiyak kung makakasakay pa, ay naisakay. Kaya nangyari po ang pangako ng Panginoon na pinakita po sa panaginip. So ano po yung susi doon? Dahil dinulog sa panalangin. At talagang hindi lang basta-basta prayer, napipikit ka lang at hihingi ka and then tapos na at maghihintay ka na lang ng resulta. Yun po ay binabaran, binigyan namin ng oras, panahon, pagsusumamo sa Panginoon, at claiming His promises na siya ang Diyos, na ang sabi niya, kapag ikaw ay kakatok, ikay aking pagbubuksan, pag ikay tatawag, ikaw ay aking tutugunin, at kung ikaw ay maghahanap, ay ako ay iyong matatagpuan. At sabi sa Jeremiah, di po ba, chapter 33 verse 3, kung lalapit ka sa akin ng buong puso, kung hahanapin mo ako ng buong puso, ako ay iyong matatagpuan. At ipaparanas ko sa iyo ang kamanghamanghang bagay na hindi mo kayang unawain. Kaya po talagang masasabi ko na ang key para po supernaturally na maranasan natin ang pagkilos ng Panginoon ay 1, panalangin. Pangalawa ay ang kanyang mga salita. Amen po ba? Pangatlong pangyayari ay ito po, na ikwento ko na po ito. Kami po ay na-scam, 200,000 po. Na-demolish po ang aming bahay dahil binayaran po kami ng government. Dahil may project po ang gobyerno, so na-demolish po yung bahay namin at binayaran kami. Pero yung presyo na binayad po sa amin, na ilagay ko po sa scam. Pero bago po yung scam na yan, ay ako po ay nanalangin, nag-fasting, nag-pray, na sabi ko, Lord, hindi ako magdidesisyon na ilalagay yung pera dito kasi po, sikat na po nung araw yun eh. Yung scam na nilagyan namin. Hinabol lang po talaga ng gobyerno ito dahil po ang mga bangko ay naghabol na dahil napansin nila pakonti ng pakonti ang kanilang depositor. Kasi po ang mga tao dito na napupunta. Kasi pasasaan ka ba dahil ang tubo ng pera mo pinakamaliit 4% per month. So kung may 100,000 ka, that is already 4,000 pesos. Wala namang bangkong ganyan. Kaya po marami na po talaga mga tao ang tumatangkilik dito. At ang kumalaban po ay bangko na po talaga, kaya ito'y nahuli. So doon po kami napunta. Pero bago po yan, nag-pray po ako, nag-fasting po ako. Hindi naman po ako binigaw ng Panginoon kasi nung gabi na naginip ako. Kaya lang panaginip ko, naglalakad ako sa magandang lugar, parang Luneta. At talagang napakaliwanag, maaliwalas, mapayapa, maganda. Kung paano natin nakikita yung itsura ng Luneta, ganun po yung sa dream ko. Pero sa dulo nga lang po ng kalsada na nilalakaran, madilim at bangin. So ang wisdom na binigay ng Panginoon doon,
Yung nilalakaran na tila luneta, yan po yung nakikita ko na ang laki ng tubo ng pera ko. Malaking pakinabang. Pero ang problema, nasa dulo pala ay kapahamakan. So kinabukasan, lalakad na po kami. Ako po ang naghikayat sa biyanan ko, ako ang naghikayat sa bilas ko. Kasi pareho po kami binayaran ng government. So pare-pareho po kami may pera. Kinuwento ko po sa kanila ito. Nagkaroon ng interest yung biyanan ko at yung bilas ko. So lalakad po kami. Na-share ko po sa bilas ko yung panaginip ko. Sabi niya, hindi naman siguro ganun tes ang Diyos. Siguro wala namang relasyon yung panaginip mo na yan sa gagawin natin ngayon. So naniwala po ako sa tao. After a few months po, true enough, nailagay ko po doon, no, ang amin pong pera. Pero unfortunately, ganun nga po, ay nagkahulihan at doon namin nalaman na kasama kami. Kaya talaga pong iyak ako ng iyak again. No, hindi ibig sabihin na nasa Panginoon ka na ay laging maliwanag yung mata mo. Kapag hindi ka nagbantay, kapag hindi ka naging aware sa mga kilos mo at desisyon mo, lalo na kapag nagre-rely ka sa sarili mong karunungan at sa sarili mong kakayahan, talagang maliligaw ka. So, nung time na nangyari po na yan, sa madalit salita, nalaman namin, bumagsak po ang mundo ko. Dahil po kasama po ang savings namin doon, na after po na-demolish ang bahay namin, umuupa po kami ng apartment. At ang plano po namin, yung pinayad na yon, ay pag uwi po ng husband ko, magsisimula po kami magpatayo ng bahay namin dahil may lupa po kami sa Bulacan. So doon po yun nakalaan. Kaya lang, bago po umuwi ang asawa ko, na-scam. So, go back to zero, kasama po ang aming savings. So, dahil po doon, bumagsak ang mundo ko. Na talagang hindi ko na po maidetalye kung anong damdamin. So, siguro maunawaan niyo ako kung kayo yung nasa kalagayan ko. Ano ang feeling? Na ang laki-laki ng amount, tapos naubos ka, go back to zero. Na talagang hindi ako makakain, hindi ako makainom, hindi ako makatulog. Sa sobrang depressed doon po sa pangyayari. Ano po ang naging solution? I'm praying, nanalangin po ako. Hiningi ko natanong ako sa Panginoon, Lord, why? Bakit hindi naman po galing? Again kaya hindi natin masigurado na pag sinabi natin Kristiyano ko, si Lord ay nasa akin. Kadalasan po, binubulag tayo ng kaaway Lord, ano nangyari? Hindi naman galing sa masama yung perang yun. Di ba sabi mo, pagkagaling sa masama, parang bula na mawawala. Lord, hindi naman galing sa masama yung pera. Lord, bakit nawala? Hagulgol, iyak. Umaga, magdamag, maghapon, magdamag, iyak. Lord, mangusap ka. Lord, kailangan kita. Yun po ang prayer ko nung huli, nung kalagitnaan. Lord, mangusap ka sa akin. Kasi yung bang alam mo yung pagka-depress ka at sobra nandoon ka sa na durog ang puso mo. Kahit anong sasabihin ng mga tao sa paligid mo na okay lang yan. Asawa ko, kinocomfort ako. Buti, napakabait ng asawa ko. Wala siyang nasabi. Nasabi lang niya sa akin, sweetheart, pera lang yan. Kikitain pa natin yan. Pero hindi ako kumbinsido. Parang mistula akong bingi sa mga salita nila. Sabi ko pa sa sarili, sa isipan ko, sabi mo lang yan para maaliw ako. Pero ang totoo, masakit din sa iyo. Ganun pa ako. Mga anak ko, ate ko, tama na yan, Tess, kumain ka na. Wala nang mangyayari, nandun na palakas ka. Walang dating sa akin. Yung mga payo ng iba, wala. Ang hinangad ko that time, sabi ko, Lord, gusto ko ikaw ang mangusap.
Lord, gusto ko ikaw ang mangusap sa akin. Kasi hanggat hindi ikaw ang nangungusap sa akin, hindi ako makaka-recover. Totoo po yun. So, nung pong time na yun, umiiyak ako. Alam niyo po, pagkaiyak ko, habang umiiyak ako, nananalangin ako. Panalangin, babad, panalangin. Wala akong binanggit, Panginoon, maawa ka, kausapin mo ako, kailangan kita. Lord, ngayon kita kailangan, gusto ko ang salita mo. Dahil ayoko pong pakinggan ang mga sinasabi ng tao, gusto ko ikaw po ang mangusap sa akin. At dahil po doon, when I open my Bible, dinala po ako ng Panginoon sa Isaiah sa chapter 42. Ang sabi po ng Panginoon sa akin, maliwanag po eh. Sabi niya, ako si Yahweh. Sabi niya, meron pa bang mas bingi kaysa sa lingkod ko? Isaiah 42. Sabi niya, may mata ka pero hindi ka nakakakita. May tenga ka pero hindi ka nakakarinig. Ako si Yahweh ang siya nagpapahintulot para ikaw ay pasukin ng kaaway dahil mas pinakinggan mo ang iba kaysa sa akin. Alam niyo po, nung mabasa ko po itong Isaiah 42, grabe, ako po ay humagulgol na naman. Lord, bakit ako naging bingi? Kailan ako naging bingi? Bakit po bigla po in a split seconds pinaalala po sa akin ng Panginoon yung panaginip ko. At sabi ng Panginoon, di ba nangusap ako sa'yo? Di ba nangusap ako sa'yo? No? Kaya doon po nalaman ko na, oo nga pala. Yung palang panaginip ko, naputol ang bangin, ganyan. Nako, sabi ko po sa inyo. Yung iyak ko po na panghihinayang sa pera, napalitan na po ng hagulgol ng paghingi ng tawad sa Panginoon. Doon po ako humagulgol na sabi ng Panginoon sa akin sa mababasa po natin ang sinishare ko sa Isaiah chapter 42 verse 18 na kayong mga bigi may makinig, kayong mga bulag ay magmasid. Meron bang mas bulag pa kaysa sa aking lingkod? Grabe po, di ba? O mas bingi pa sa aking sinugo? Sabi niya, Israel, napakarami mo nang nakita, ngunit walang halaga sa iyo. Meron kang tenga, ngunit ano ang iyong napakinggan? O, ano po napakinggan ko? Tao. Dahil kasi po nung dinala ko po yung pera no yun, sa bayaw ko, ang sabi ng bayaw ko, diyan mo ilagay sa ganito. Kasi yan, hindi yan scam. Yan ay lending. Kaya walang tsaka yung may hawak na yan, manager ko na yan ng 14 years dito. Kaya mayaman yan, lokohin ka man yan, didemanda natin, maraming ari-arian tayong makukuha dyan. Yun po yung narinig ko doon sa bayaw ko, kaya po nakumbinsi ako na ilagay ko po yung pera. At sabi po dito sa Isaiah 42, meron kang tenga, pero ano ang iyong napakinggan? Ang napakinggan ko tao. Hello? No? Kaya po mahirap po ang advice ng tao na walang espiritu ng Panginoon. At pag ito'y ating sinunod, kapahamakan lamang po. Kaya sabi niya dito, yamang si Yahweh ang isang Diyos na handang magligtas. Kaya sabi dito, kaya ibinandila niya sa kanya ang kanyang kautusan at mga aral upang sundin ng kanyang bayan. Verse 22, ngunit ngayon sila'y nalooban at pinasok sa bilangguan. Yung bilangguan, kapighatian. Nakulong ako sa tila bilangguan dahil pighati yung aking nararamdaman. Sa nangyaring ito ay wala man lang magtanggol ni walang dumamay. Feeling ko po talaga noon, nag-iisa ako. Grabe po, di ba? So verse 23, wala pa bang makikinig sa inyo? Hindi pa ba kayo natututo para makinig na mabuti? O sino ang nagtulot na malooban ang Israel? Hindi ba si Yahweh na iyong sinuway?
Hindi mo siya sinunod, bagkus ay nilabag mo ang kanyang mga utos. Okay? Nakita niyo po ba kung paano mag-rebuke ang Panginoon? Grabe po, di ba? So, nung mabasa ko po ito, bigla pong bumukas ulit. Naalala ko yung aking panaginip. So, another day, another night, pagsisisi, pagluha, hingi ng tawad sa Panginoon. Dahil dito na po inamin ko na, Lord, oo nga pala, ako ang may kulang. So, ganun po ang ibig sabihin mga kapatid, buhay po ang Diyos. Pero, napakabuti po niya at napakadakila ng pag-ibig niya dahil kasi, bagamat correction ang kaniyang sinasabi review, pero wala po akong naramdamang bigat nung nabasa ko po ito. Di po ba matindi pag binasa natin? Para pong hinahagod, inaaliw yung puso ko kahit na binabasa ko to eh. Kasi para bang kahit na nagre-rebuke, nagtutuwid ang Panginoon, parang nararamdaman ko rin yung pagmamahal niya. So ganun po ang Panginoon. So, okay, tuloy ko po yung kwento. Alam niyo po, sabi ko, Lord, hinihiling ko po ang favor mo. Sana po ay patawarin niyo po ako. So, ganun, pagsusumamo. Lord, sige na. Gusto ko pa po makarinig ng word mo, please. Gusto ko pa po, pwede niyo po ba akong kausapin muli? Ganyan. Sabi po ng Panginoon, ituloy mo ang pagbabasa. Tinuloy ko. Dito po, after ng chapter 42 ng Isaiah, punta naman po tayo sa chapter 43. Sabi ng Panginoon, ito po yung tugon niya after na nagsisi ako, after na inamin ko ang kasalanan ko, after na nagpakumbaba ako sa Panginoon, at talagang hinagulgol ko, nirepent ko yung pagsuway na ginawa ko sa Kanya. Ito ngayon po ang tugon. Isaiah 43. Israel, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matatakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maaanod. Hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos, ang banal ng Israel na magliligtas sa iyo. Amen po ba? Napakaganda. Alam niyo po, after ko po nabasa ito, lahat ng sakit, lahat ng regret, lahat ng panghihinayang sa pera, nawala. Ang sakit na naramdaman ko, kaaliwan. Ang sakit at hapdi nararamdaman ko dahil sa pagkawala ng pera, pinawi ng Panginoon. Nagkaroon ako ng kapayapaan. At inangkin ko, pinampalatayanan ko ang pangako niyang ito. Di po ba napakaganda? Di po ba? Amen? Di po ba? So, sa atin pong mga nararanasan sa buhay, hindi po natin mararanasan ang kamanghamanghang gawa ng Panginoon kapag konting prayer, walang oras mag-devotion, walang oras manalangin, walang oras magbabasa ng kanyang mga salita. Kung mananalangin man tayo, nagmamadali. Kung magbabasa man tayo ng Biblia, nagmamadali. Kailangan po talaga yung relasyon sa Panginoon na kapag sinabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, kapag hinanap ninyo ako ng buong puso, ako ay inyong matatagpuan at ipaparanas ko sa inyo ang mga bagay na hindi nyo kayang maunawaan. Yan po ang aking naranasan. At pag tinuloy po yung nangyari sa akin, yes, nawala ang pera, pero sa tuloy-tuloy kong mag-pray, hindi po ako tumigil. Pray. Hingi pa ng promises ni Lord. Lord, gusto ko po ng pangako mo. Natatakot po ako, ganyan. Alam niyo po, ang lahat po ng mga ninakaw ng dyablo sa amin, pinalitan ng Panginoon ng higit-higit pa. Dahil kasama po sa
binigay na kaaliwan na salita ng Panginoon sa akin. Ang sabi ng Panginoon, ibabalik ko ng 100 ibayo ang inalis at ninakaw sa iyo ng dyablo. Sabi ko, yes, amen. At that time, ito po, yung bahay na kung nasaan kami ngayon, ay ito po sana ang bibilhin namin na hindi kami matutuloy sa Bulacan. Ito po sana ang bibilhin namin dahil ang offer po sa amin ng may-ari ay kahit magkano ang down, kahit kailan matapos, okay lang. Pero nung na-scam ang aming pera, ang sabi namin hindi na po namin itutuloy ang pagbili kasi wala na po kaming pang down at wala na po kaming savings, wala na po kaming ibibigay sa inyo. Hindi po sila natinag. Sila po binigay pa sa amin ang bahay kahit walang down. So nandito po kami ngayon. Naninirahan ngayon since 2003. At dito rin po kami, prinasper ni Lord, ay in-extend niya ang aming territory habang kami nandito dahil kami po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng ilang lupa, ilang apartment dito rin po sa lugar na ito. Ito po yung aming pinagmumulan ng aming ikinabubuhay dahil retired na po ang asawa ko bilang seaman, magtatatlong taon na. Pero ang kabutihan at kadikilaan ng Panginoon, ang kanyang katyagaan, ang kanyang kahabagan at biyaya, yun po ang nag-sustain sa amin at yung mga pangako niya na totoo. Na ang sabi niya sa aklat ng Jeremiah sa chapter 17, 7-9 na ito po ay nakita ko po ito sa dream ko. Ang sabi niya sa Jeremiah chapter 17, 7-9, mapalad ang sinumang nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Sapagkat siya'y matutulad sa isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan at ang kanyang mga ugat ay patungo sa tubig. Kaya dumating man ang tag-init ay hindi malalanta ang kanyang mga dahon sapagkat ang kanyang ugat ay nakatuon sa batis. At kahit anuman ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. So ang key, magtiwala kay Yahweh. Ang susi, sa Kanya natin ipagkatiwala ang ating buhay. Ang Diyos po ay hindi sinungaling. Kung paanong ginawa niyang kamangha-mangha sa amin, ito pong verse na ito ay ito naman po yung naging tugon sa prayer ko kasi nung nandito na po kami sa bahay, ay para po kami makalipat, pinautang kami ng biyanan ko. Tapos po, ang halaga nitong bahay at lupa ay milyon din naman. So iyak po ako ng iyak dahil sabi ko, Lord, natatakot ako, hindi kami sanay sa utang. Dami pong mga OFW, bagamat seaman ng asawa ko, hindi ko alam ang bukas. Dahil maraming may mga umuuwi, putulang paa, nadisgrasya, huminto ng trabaho, hindi nakapasa sa medical. Sabi ko, Lord, mahaba-habang lakbayin itong bayarin. Para mahabag ka, samahan mo kami. At doon po nanaginip po ako. Ako po ay nakahiga sa isang punong napakalaki, napakayabong ng dahon. At wala kang makikita ni isa mang laya na brown. Dahil ang mga dahon niya ay yung bang bagong sibol na bagong pigtas yung sanga at sumibol ang mga dahon. Ganun po ang kulay ng dahon na sobrang kapal, sobrang mayabong na kahit katiting na paglusot ng init ng sikat ng araw ay hindi lumulusot sa sobrang kapal. At ako po ay nakahiga sa sa ilalim niya, doon po malapit sa ugat. At ako po ay nakakuyakoy, na nakahigang nakakuyakoy, damang-dama ko ang lamig at presko. At yung ugat na yun na hinihigaan ko, yun po yung ugat na nakatuon sa batis kasi po yung puno nasa tabi po ng batis. At nung ako po ay nagising,
Ang sabi ko, wow, sayang nagising ako. Lord, ang ganda ng panaginip ko. Sobrang sobrang payapang-payapa ako habang nakahiga kasi ang lamig-lamig. Tapos maya-maya natigilan ako, teka, ang ganda. Sabi ko, Lord, ikaw po ba yan? Nangungusap ka po ba? No, ito, kasi po nung gabi nagbabad po ako sa prayer. Tapos po nagkaroon po ako ng panaginip nung ako po ay natulog. So Lord, nangungusap ka ba? Ikaw po ba yun? Dahil po, sa totoo lang po, ang katotohanan, hindi ko po alam itong Jeremiah chapter 17. Kasi po dati, bagamat nababasa ko Biblia, pero hindi lahat per book ay natatandaan ko at nababasa ko. Hindi ko po nahihimay-himay. So, nung sinabi ko, Lord, ikaw ba yan? Sabi ng Panginoon, open your Bible. Buksan mo ang Biblia mo. Jeremiah chapter 17. Nakita niyo po ba? Okay, katulad po ng sinabi ko kanina, grabe ang Panginoon kapag ating hinangad na mangusap sa atin, buhay po ang Diyos. Ito po ang nakalagay, Jeremiah chapter 17. Simulan po natin sa verse 5. Sinabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyari sa kanya. Bakit? Nagtiwala siya sa tao. Ito po yung 7 to 9. Ngunit, maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan at ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Hallelujah! Nakita niyo po ba? At yan po ay pinapainting ko po yung napanaginipan ko na yan dahil ayoko po siyang kalimutan at gusto ko ididikit ko siya sa wall at yan po ay nakabuo po ako ng tula dyan. Diyan po sa likuran niya nakadikit po yan. Kaya lang po ay hindi po makuha nung nagpinta. Pero ganun pa man, it's okay lang. Maski pa paano, nandyan siya. Kaya, yun po mga kapatid, ang gusto ko lang pong ipunto rito, para pala tayo makaranas ng supernatural experience para mabago ang buhay natin. Ang pakikipag-usap sa Diyos, paglaan ng oras at panahon sa pananalangin, at pagbabasa ng Biblia na yung dahil po dito po nabubuo ang ating pong relasyon sa Diyos. Dahil pag hindi tayo lalapit, paano natin siya matatagpuan? Kung hindi natin siya hahanapin, paano natin siya mararanasan? Kung hindi po tayo tatawag sa Kanya, paano po natin maririnig ang tinig niya? Kaya kung ikaw man ay may problema, maganda rin yung mag-request ka ng prayer sa iba. At tayo po, meron po tayong group chat sa Church of the Living Faith and even dito, you can share your prayer request with us to pray for you. Pero hindi ko po sinasabi na wala kang mapapala kapag may nagpipray sa iyo na iba. Of course, meron. Pero ang akin pong hamon, kapatid, hangarin mo na higit sa konting pagkilos ng Diyos, hangarin mo. Yung sinasabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, kung hahanapin mo ako ng buong puso, matatagpuan mo ako. At ipaparanas ko sa iyo ang kamanghamanghang bagay na hindi mo kayang unawain. At kapag naranasan mo ang Panginoon supernaturally sa buhay mo, I tell you, hindi ka tatalikod sa Diyos kasi malinaw sa iyo ang Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba mo
ay buhay at totoo at mapagmalasakit. Just like what happened to me. Di po ba kasalanan ko? Pero binalik ba ng Diyos yung nawala sa akin? Yes. At tulad na sinasabi ko sa inyo, until now, since 2003 na nangyari sa akin, until now, ang provision ng Lord doon sa pangako niya sa amin, tuloy-tuloy, umaagos. Ganyan po ang Diyos kapag nakipagtipan sa atin. Ganyan po ang Ama, ang Panginoon, kapag tayo po ay nagpakumbaba, lumapit, at patuloy na hangarin na ang buhay natin ay pagkatiwala natin sa Kanya. Buhay siya, totoo siya. Ang hinahanap niya, hindi religion, kung hindi relasyon. Pagpalain ka, kapatid. Tayo po'y manalangin. Father, thank you so much. And I pray, Lord, na sa akin po mga naibahagi, iba-iba po, Panginoon, ang pakikitungo mo sa tao. Marahil sa akin, ganun ang pinaranas mo. At sa aking kapatid na nakikinig ngayon, ay iba rin, Panginoon, ang magiging proseso mo. Pero ang nais ko po na ipunto tonight, na sa mga nakikinig ngayon, na ikaw ang Diyos na totoong tumutugon, sumasagot. Hindi mo tinatakwil ang lahat na lumalapit sa iyo. Hindi mo tinataboy, Panginoon, ang sa iyo ay naghahanap. Sapagkat ang pinakananais mo, lahat ng nagtitiwala sa iyo, lahat ng nananalig sa iyo, nais mong pagharian. Dahil patutunayan mo, totoo ka, buhay ka. Kaya Lord, anuman ang kanya pangangailangan, nawa nakatulong sa kanya ang aking karanasan para po matuto din sa lumuhod sa iyo, magkaroon ng oras na huwag tumigil sa pagkatok hanggat hindi niya naranasan ang iyong pong pangungusap at pagkilos sa kanyang buhay. Lord, bigyan mo siya ng desire, bigyan mo po, Panginoon, ng kaliwanagan ang kanya pong kahilingan kung meron man, Panginoon, na inilalapit sa iyo. Tanggalin mo lahat ng kabulagan, Ama, ang pagtakip ng kaaway para hindi namin makita ang katotohanan. Kundi, Lord, dalhin mo ang puso ng bawat isa na bukas, handang makinig sa iyong paglapit na katulad mo sa sinabi mo sa aklat ng pahayag na nakatayo ka sa pintuan sa harapan ng pintuan ng aming mga puso at ikaw ay kumakatok. Kapag narinig namin ang iyong tinig at ikaw ay pagbubuksan namin, ikaw ay mananahan kasama namin. Lord, dalangin ko, maranasan ang pananahan mo at ang supernaturally, Lord, na pagkilos mo na siyang magbabago ng buhay ng mga nakikinig na ito ay maranasan nila. Ang sa gayon, ang pasasalamat nila ay sa iyo ituon ipukol sapagkat wala naman talagang ibang Diyos na makakagawa ng mga bagay na kamangha-mangha kundi ikaw lang. Pagpalain niyo pong bawat isa at ang devotion tonight. Ito po ang aking hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Share po natin ang ating pong napakinggan. Continue to support Church of the Living Faith. God bless everyone.